Sa mga kababayan natin na nagbabalak na magkaroon ng rice milling business, alam nyo ba mga ka-agri, talagang makakatulong sa inyo ang Shinong Rice Mill Machine. Ang Shinong Rice Mill Machine na made in South Korea. Tingnan nyo. Upo lang ako para makita nyo buo. Yun. Itong rice mill na to, maliit lang, pero napakaganda po yung output quality ng bigas. Tingnan nyo mga kababayan ha. Ito yung separate kanina gamit ang rice sorting machine. Tingnan nyo. Napakaganda po yung output. Yan ha. Wala nang mga bato, malinis na, at less broken pa. So, ibig sabihin, hindi kayo mahihiya sa output quality ng bigas natin dito. Kapag ang hanap nyo na malinis ang output at wala ng mga bato, perfect po itong Shinong Rice Mill Machine. Ang Shinong Rice Mill Machine, made in South Korea, ang capacity nito ay nasa 300 hanggang 350 kilograms per hour. Ibig sabihin, ang input doon, sa isang oras, 6 hanggang 7 sakong palay bawat oras. Meron itong 66% na recovery rate. Mataas po ang recovery rate nito. Minsan daw po, umaabot ng 70%. Bakit sinasabi kong daw? Kasi, yun yung sabi ng ibang client namin. Lalo na kung maganda yung quality ng palay. 66% standard po yan na recovery rate ng palay gamit ang Shinong Rice Mill Machine. Yun. Matipid din po ito sa kuryente. Plug and play lang. Meron siyang dalawang switch. Meron siyang dalawang electric motor, isang 3 horsepower at isang 0.3 horsepower. Ang palay pre-cleaner naman natin, meron siyang 1 horsepower lang. Itong rice sorting machine natin ay nasa 90 watts lang po. Kaya sobrang tipid po sa kuryente. Ito po ay para sa mga kababayan natin na nahirapan po doon sa mga lugar, especially kung mahina yung kuryente, pwede rin ito. Basta, siguraduhin lang natin na hindi fluctuated yung kuryente. Dapat, hindi bumababa sa 220 volts. Kapag bumababa po sa 220 volts ang supply ng inyong kuryente, kailangan nyo na po magpa-install ng 10 kVA na single phase na transformer. Okay? Pero kapag hindi naman bumababa sa 220 volts, hindi na kailangan ng transformer. At ang kagandahan dito mga ka-agri, hindi na rin, pwede rin ito gamitan ng generator. Kapag walang kuryente sa inyo, mahina or fluctuated, pwede rin generator basta 15 kVA. At alam nyo rin po ba mga kababayan, pwede rin ito pagganahin gamit ang solar. Basta wag lang mababa sa 10 kilowatts ang solar natin. Mas maganda po ang machine natin kahit ano. Madali lang siyang i-operate, plug and play lang. Kahit isang tao lang pwede na mag-operate dito. At ang kagandahan, maraming opportunity, business opportunity kapag meron na kayong rice milling machine. Hindi naman siya pangmalakihan, pangmalakasan, pangmaramihan, pero pwede na pang simula. Ang capacity niya, sa isang araw, makapag-mill kayo ng 60 hanggang 70 kabans ng palay. So, kikita pa rin kayo dito. Made in Korea, lahat ng mga spare parts available dito, wala pong problema sa spare parts. Nagde-deliver tayo at nag-install tayo kahit saan sa Pilipinas. Nagpapadala po tayo ng technician para mag-install, mag-testing, mag-demo, at mag-conduct ng training kung paano mag-operate, paano mag-alaga ng machine, paano magpalit ng mga spare parts, lahat-lahat. Ang kagandahan dito mga kababayan, libre na rin po ang installation. Libre kahit saan sa Pilipinas. Meron nga lang charge sa door-to-door delivery. Ang kagandahan po, ang pagbabayad po ay during installation na. Payment upon installation. So, hindi ko masasabi na cash on delivery kasi during delivery, babayaran. Yun yung cash on delivery, di ba? Pero payment upon installation or POI. POI ang tawag niyan. Payment upon installation. Oh, POI pala.
Yun po mga ka-agree. Kapag interested po kayo sa ating machine, kailangan nyo lang po mag-prepare ng, dapat po, kuryente ang pinaka-first step talaga. Wala namang problema. Siyempre, kapag nagbabala kayo mag-rice mill, pwesto, kailangan yan. Maliit lang yung pwesto, 5 meters by 4 meters, pwede na po. Kuryente ang pinakamahalaga. Dapat supply to 20 volts. Yun, sundin yun yung instruction ko. Kapag sa kuryente, 60 maglagay kayo ng 60 ampere switch breaker or 100 amperes. And then yung wirings galing sa breaker papunta sa saksakan, size 8. And then yung ano naman natin, saksakan, 20 amperes yung universal heavy duty outlet natin. Pwede rin 16 amperes. Yun lang ang kailangan ninyo. And then, palay pang testing. Mahalaga po yan. So, bakit hintayin pa natin na harvest season para magkaroon ng rice milling? Ngayon pa lang. Anyway, hindi naman sabay-sabay yung harvest season sa buong Pilipinas. Magkaiba po. Pwede na kayong magpa-deliver. Pwede na kayong magpa-reserve. Ang kailangan nyo lang po sa reservation natin, tawag lang po kayo sa akin or sa messenger po sa Ian Arcas Canillas or sa Facebook page ng Shinong Rice Mill Machine. Magpa-reserve na kayo. Magpadala lang kayo ng inyong valid ID, complete delivery address with contact number, at kung ano yung set na nagustuhan ninyo. Merong 3 set na pagpipilian. Actually, 4. 3 lang muna yung i-discuss ko dito. Sa una, ito yung is-in 300R only. Ibig sabihin sa is-in 300R only, itong machine lang, walang kasama to. Walang kasamang palay cleaner, wala rin tong kasama. Yun yung option number 1. Option number 2, yung set C natin, isang Shinong rice mill machine at isang palay pre-cleaner. Yun yung set C. Option number 2. Ang option number 3 natin, set D, isang Shinong rice mill machine, isang palay pre-cleaner, at isang rice sorting machine. So, di ba, napakaganda. Mababa na lang yung lagayan ng palay. So, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. God bless po.